Alright, nandito na naman tayo uli sa isang exciting na podcast. This is episode number 5, by the way, of the Kuku TV podcast. At meron tayong kasama dito na nakasama ko ng 2 linggo. And alam kong inaabangan nyo tong episode na to kasi nga hinahype namin to ng guest ko for the past 2 weeks sa PMCL. Kaso nga lang, nagkaroon ako ng cast sa week number 3 unexpectedly in the English broadcast. And at the same time, nagkasakit kami pareho dahil nga siguro ay sobrang haba na rin ang ginawa naming pagkakast at medyo na burnout din yung katawan namin. Pero anyways guys, let me welcome the one, the only Miss Aya. Ayan. Ang cute. Hello everyone! Ayan. So, excited ako dito sa ating podcast. So, ayan, samahan nyo kami dahil medyo marami tayong mga pag-uusapan, yung mga chika. Yan. Actually, Aya, I just wanna ask you right now, kumusta ka naman? Yun muna yung pinakatanong ko ngayon sa una. Kumusta ka naman after the 2 weeks na nag-cast tayo, tapos yung 1 week na rest, and then actually may nangyari din sa'yo, no? Within that time frame. Same goes with mine. Pero kumusta ka? Ako ngayon, okay naman, ano naman tayo, medyo mas rested, well-rested naman tayo after yung mahabang break din natin, syempre after ng ating 2 weeks ng PMCL, after that, medyo pahinga ng malala kasi nga nagkasakit tayo, no? So, ganun talaga, dun ko lang din talaga na-realize na ang hirap pag sunod-sunod yung mga events natin, yung ating mga kasama. Syempre, we're very grateful to have that. Pero pag yung schedule talaga magkadikit, tapos halos buong day yung ating event kasi from yung ano natin, yung practice and all. So, yun lang. So, kung sabihin na very kailangan mag-rest after ng mga kaganapan. Hindi lang sa atin, no, sa mga nag-work din dyan, you need rest as well. Speaking of work, di ba? Isipin mo, nagkakast ako sa hapon hanggang gabi. And then may work ako gabi hanggang umaga. So that's sobrang nakakapagod, no? Para sa side ko. To the point na may mga times na uma-absent ako sa trabaho ko dahil nga sobrang pagod ko. Alam mo yun, Aya, kasi I always tell you na kapag ka-absent ako hindi sa trabaho. Pero yun nga, no? I actually even saw you during those break or during that 1 week break, no? Kasi nga after 2 weeks nakita kita with I think with some casters, parang may pinuntahan kaya tang event kung di ako nagkakamali. Oo. Ayan, ibang bang. Ano yun? Hindi, pwede naman yun. Ayan. Sa bagay, podcast naman. So, nagpunta kami ng Cyberzone Game Fest. Kasi sa SM North EDSA lang yun. So, dumaan lang kami. Ang dami ko nakita ng mga syempre yung mga players doon ng Valorant yung laro specifically. Tapos, ang cute lang ng ganong convention. Kasi kahit mini siya, parang nag-unite yung iba't ibang mga gamers. Marami din kasing mga games around. Parang may mga, di ko alam yung pangalan ng exact na game. Pero may nakita ko doon yung parang mukha siyang Mortal Kombat. Tapos isa naman, parang yung may parang may VR experience and all that. So, ayun, ang fun lang ng ganon. Tapos, nakita lang namin na naglaban sila. Syempre, maglaban. Tapos, ayun, ang bilis actually ng mga laban nila and nakakatuwa din na maging part ng ganun. Kahit kahit hindi ako immersed in the community, hindi man ako nagvavalo. Pero yun, fun lang din na makasali sa ganun. And actually, nakipag-meet ko dun sa mga friends nating casters, no? Sino ba yung mga nakasama mo dun? Ayun, si Honey Glaze lang specifically yung meron akong picture with. Pero nakita ko din dun si Asoray. So, dun din siya, no, Valo caster siya para sa mga hindi nanonood ng Valo. So, sila lang yung nakita ko dun. Tapos, the rest yung mga players, syempre, meron dun yung mga sikat na rin ng mga pro players. Hindi ko lang alam specifically yung kanilang mga names, pero I know na they are well-known in the community. Yun. And actually, Asoray, share ko lang sa mga nanonood ngayon ng podcast natin na Asoray was one of the OG casters of PUBG Mobile. Together with, kung di ako nakakamali, sila Vil, si Ilustrado, ayan. Ilustrado was part of the Global Championship, yung pinakaunang Global Championship. So he was the first ever Pinoy na nasa Global Championship. And siguro para sa ating casters ngayon sa Tagalog broadcast ng PUBG Mobile Philippines Esports, yun yung goal natin, no? Na makarating ng global. Kaya nga gustong-gusto talaga natin na may manalong PH Quad na kung saan ay tuloy-tuloy hanggang PUBG Mobile Global Championship. Now that we do have 3 global events this year, Aya, we have the upcoming PMGO this coming April.
Mhm. And then we have the PUBG Mobile World Cup. I believe July or August yan. Hindi ko pa alam yung Yep. date. And then we have the PUBG Mobile Global Championship by December. So, ang daming global events. Ayan. And sana nga, yun nga yung dream natin as casters na makasama dyan sa global event na yan. And hopefully, crossing my finger na may masama nga na PH Quad. Maski sino pa yan, no? Maski Arami Bro, Oo. Playbook Esports, Dread Esports, Exquisite, Enigma, STE or Strangers Esports. Ano pa ba? Baka hindi ako nabanggit Baka magtampo. May hindi ba ako nabanggit? 214, nabanggit Ayan, mo ba? 214 Akira. Ayan, si Madam Akira. Na laging lagi ko nakakausap dahil nga nagpapa-liga siya sa kanyang clan. Pero anyways, going back dun sa natin, sa main topic natin ngayon. PMCL, 2 linggo Aya na tayo nag-cast. Sabi mo nga nakakapagod, pagtuloy-tuloy. Pero how was the experience in general? Uy, grabe. Sobrang thankful ko and sobrang na-enjoy ko yung ating PMCL run, no? Kahit medyo mahaba, very extensive, pero, paano ba? Well, parang there are no exact words to describe yung experience, but it was overall overwhelming. Overwhelming in the sense na, sobrang nag-overflow yung excitement, yung ating, yung pagka-proud ko sa Philippine team sa nandun sa PMCL. Yan talaga nang ibabaw for me na nakakatuwa na dati iilan lang yung nakakasama natin sa mga international tournaments ng PUBG Mobile. Tapos ngayon, meron tayong sarili nating tournament sa ating region together with, of course, Cambodia, Singapore, and Myanmar na nakita natin na ang ganda ng performance sa ating Team Philippines. Overall to, na meron tayong mga regions na kung saan, syempre hindi natin basta-basta malalampasan, just like our Genesis Esports. Pero, lumalaban Kuko. And that is what is the most important thing for me, yung gustong-gusto nila at yung eagerness nila specifically na ma-overcome yung ganong mga teams. And of course, to rise to the top. So, ang saya ng experience ko and I'm hoping na syempre Philippines yung mag-champion dun sa ating grand finals. Totoo yan, Aya. And actually, sa totoo lang, gusto ko lang i-share sa mga viewers din natin, no? 5 episodes na yung podcast na to. I would really love to have our guests na makasama in person. Pero syempre, kulang pa tayo sa budget and at the same time, gusto ko pagka nandun na sa point na magkasama na kami, na kompleto lahat. May microphone, may camera and everything. No? Kahit sa coffee shop tayo, no? Mag-ingi tayo dun sa coffee shop or basta somewhere na may tahimik, no? Na wala masyadong tao. Pero yun nga, no? Going back to the topic, totoo naman, no? Nakaka-proud na yung mga PH quads na kasali sa PMCL ay talagang lumalaban na sila and at the same time, nagta-top. Not really yung top number 1 right now, pero top number 2, diba? Which is specifically yung Harami Bro. Na talagang kita-kita mo naman yung yung galing nila when it comes to battling in the BR. Mahirap talaga laruin yan. Battle Royale is a game of random stuff, no? Random circle, random na pwede mangyari yung mga bagay, but they can control things by means of their skills. Ika nga. And how they play well with the circle. Pero yun nga. 2 weeks of PUBG Mobile action in the Challengers League, Aya. Kumusta naman ako bilang partner? Uy. Parang, ganun din, no? Parang walang specific words to describe, but I believe na na-enjoy ko talaga overall, casting it with you, speechless. literal na speechless. And I learned a lot. That is, yun para sa akin yung pinakamaganda about my experience casting the PMCL with you. I learned a lot with your analysis and yung mga insights mo na hindi as usual as the others. So, ayun, yun talaga yung pinaka-appreciate ko with you na ang dami ko natutunan. And syempre, with that, may apply ko rin siya dun sa aking mga next na mga casting. So, parang pwede na rin ako mag-analyst dahil natuto ako kay isang Coco TV. Actually, may nagsabi nga Aya sa akin. I'm not sure kung sino to, nakalimutan ko na, pero maganda daw na talagang kinikriticize ko rin yung ginagawa ng mga PH quads or kung saan tayo bias.
By the way, bias kami sa PH kasi nga nasa Tagalog broadcast kami. If you watch yung English broadcast ko with Sir Cloud, you would see there how I control myself, Aya. Kung paano ko kinokontrol yung sarili ko. Natawag ko pang Sir Moxie, Sir Cloud. Diba? Tawang-tawa talaga ka So, yun. Well, siguro nasanay ako. Kasi kausap ko madalas si Sir Cloud. Actually, recently. Kasi nga naglalaro kami ng NBA Infinite, no? Which is, tawang-tawa rin siya sa mga laro namin. Kasi nga, dinadaya ako sa paggamit ng player. Pero anyways, no, ibang topic na yun. Sabi nga nila na maganda nga na kinikriticize ko rin yung ginagawa ng PH Squad. Kasi dun rin na nakikinig minsan yung mga teams. Sa atin din sila nakikinig minsan. I mean, may it be sa English broadcast, may it be sa Tagalog broadcast. Pag nandun daw ako, ang may nagsabi sa akin na talagang may natututunan sila when it comes to how they need to improve themselves. Kasi nga, nababasa natin Like, tayo kasi nakakita Like, hindi nila alam kung sino kalaban nila, hindi nila alam na may kalaban sa harapan nila. Pero, na-explain natin ng maayos, Aya, in those 2 weeks, no? Yung mga bagay na mali nilang nagagawa, yung mga tama nilang nagagawa. So, kumbaga, it's a balance of both stuff. Yep. And yun yung dapat, para sa akin, yun yung dapat matutunan ng mga aspiring casters or analysts. Para hindi lang one-sided. Kasi pangat naman kung one-sided lang, diba? Like, alam naman natin na Tagalog broadcast tayo. Pero syempre, you have to also give your full insights para at least, no, magkaroon sila ng full view of what we are actually seeing. Pero yun nga, no, 2 weeks of you and I, #Kuya Tandem. Sa tingin mo, tatagal kaya yung tandem natin? Oo, feeling ko naman, lalo na naging maganda naman yung pagtanggap ng community. Parang yun talaga yung isa sa mga pinakamalaking factors na nakita natin. Na grabe yung pagtanggap ng community sa #Kuya Tandem. Na-appreciate kasi like, hindi mawala sa isip ko Hindi mawala sa isip ko. Hindi exact yung words na to, pero sabi, yung yung analysis ni Kuko TV, tapos daw yung charisma ni Aya Plays. Parang nag-work well together. So parang ako, ano yun? Ganda lang yung ambag ko. Charot. Yan, niloloko ko lang yung mga viewers. Parang pero, siguro, no? Ito yung pwede kong, not really to compare. I mean, kasi comparing is bad sometimes Pero, you can't help but compare siguro, no? Na, if you remember yung tandem namin ni Ray Ray. Yep. Ray Ray and Kuko TV tandem. Na kung saan, nagkaroon rin kami ng podcast namin sarili. Which is yung Late Night Talks with Kuko TV and Ray Ray. Na kung saan pinag-usapan namin lahat ng mga issues sa PUBG Mobile. Pwede ko rin sabihin na parang tayo yun, pero medyo nasa younger side pa. Na feeling ko na mas mag-improve pa along the way. And actually, pwede na siguro nating sabihin to kasi lalabas din naman to before ng araw na magkakas tayo. Babalik kami guys, pero siya, sa isang show match. Ayan. So, abang-abang lang kayo dyan sa PUBG Mobile Philippines page at saka sa PUBG Mobile Philippines esports page para mapanood uli ang #Kuya Tandem. Pero, tapusin na natin tong PMCL usapan na natin to by means of this. Since malapit yung Grand Finals, 29 to 31, alam naman nating number 1 ngayon ang GE. Lamang sila against Harame Bro with a little bit of few points. And sa may ilalim din, meron ding Playbook Esports saka Strangers Esports. At meron ding malapit din sa kanila, which is, if I'm not mistaken, Dread Esports. Who do you think has, sabihin nating dalawa, 2 teams, who do you think has the best chances of winning sa PH squads na meron tayo ngayon dito sa Grand Finals? Ayan, for me, syempre, basing on everything na nakita natin, ganun din hindi naman sa dahil doon lang tayo magbibase sa scoreboard itself, pero it just shows and proves to us how these teams have been performing doon sa mga nakaraan nating mga linggo. So I would go for Harame Bro and yun sa ating PBE. Nakita natin kung paano itong mga teams na to, how they managed to get their way to that top na meron silang mga days na yes, medyo
nanganganib yung kanilang mga performances. Meron silang mga days wherein very dull yung performance. Pero overall, ito yung mga nagtatop sa ating PH teams. Hindi ko naman din na-discount yung fact na yung mga iba nating PH teams, ang laki rin kuko na naging improvement Right. coming from week number 1 and week number 2. Pero for me, the most consistent teams would be Harame Bro and our PB. Kung may dadagdag ka na isa, dark horse mo to get the championship, sino? Ako, Dread. Dread. Ayan, feeling ko Dread. Kasi nakita ko lang na ito kasi yung team na lagi natin hinihingan ng chicken dinner ko. Nung week number 1, week number 2, wala. Hindi natin nakuha yun. Pero for our week number 3, nakita natin na they took their first chicken dinner. I'm not exactly sure kung nadagdagan pa yun. Pero, Hindi na. ayun. Pero parang I believe na they are getting into their momentum. Pero parang meron pa akong gustong banggitin na isang team. Parang dumadami na tayo. What if lahat na lang? Hindi. Pero gusto ko lang din i-acknowledge na lang natin yung performance ng 214 Akira. Kasi ito yung team na kung saan sila yung, doon tayo napapa-GE ho eh. Sila yung dalawang beses, if I'm not mistaken, dalawang beses ko nakita na natapos nila yung streak ng GE doon sa game na yon specifically. So, I would really commend 214 Akira for it. Totoo yan. Actually, 214 Akira, nandun yung potential nila, no? The only thing that stops them from winning, probably for me, is how they play the circle. Siguro dito papasok yung analysis dati ni Neptune, na kung saan ay yung 214 Akira kasi they tend to stay at the edges of the circle. Which is sometimes can be good, but most of the time can be bad. So para siyang 30% to 70%. 30% goods, 70% bad. Kasi I mean, yes, good siya to survive. 30% lang kasi mahirap eh. Edge ka lagi ng circle. You would have to depend on the shift of that zone. And while that is happening, ang pwede mong gawin siguro is to get some elimination points. The thing is, they're not really a consistent team when it comes to elimination points. I mean, when it comes to clutch moments, yes, nandyan si Rankid. Kitang-kita naman natin, di ba? Ang sabi ko nga sa English broadcast pinakilala ko siya kay Sir Cloud, sabi ko, yan si Rankid, sabi ko, Rankid, you know what we call him in the PH broadcast? Sabi ko, we call him the hotdog of PUBG MPH. Di ba? Siya yung hotdog. Hotdog ng Pinas yun. So, yun yung siguro yung advantage ng, tumatawal yung aso ko. Advantage ng, halika nga. Ayan, sama na lang daw kasi siya, hindi mo daw kasi sinasama. Ayan. Kakagroom lang niya actually. Oo nga, ang cute. Ayan. So, welcome to Lala TV. Nag-iba na pala yung podcast host namin. Pero yun yung point ko, like, when it comes to clutch moments talaga, Rankid is there. Rankid is able to clutch it out. Pero pwede rin nating sabihin si Wako. Wako is another player na who has that type of experience for Team 214 Akira. So, para siguro mas gumaling pa sila, they need more support coming from the two other guys. Sila Opti, sila H2R, sila Damaso. They need to add to the firepower na binibigay ni Wako together with Rankid. Habang tumatahol pa rin siya, 'di ba? Kasi may naririnig ka sa labas eh. May naririnig ka ba sa labas, ha, bebe? Ayan, naririnig niya yung mga tuta sa labas eh. Pero yun nga, yun yung maganda sa 214 Akira. And if maging dark horse mo rin sila, maaari. Pero kung ako tatanungin mo, balik ko yung tanong ko sa akin. Ang top 2 ko is Harame Bro and Strangers Esports. Ayan. Ang reason, huwag ko na lang sasabihin. Okay. Yung dark horse ko is still Dread Esports. If you watch my video, yung isang vlog na video ko about tier lists, yung dark horse ko dun was Dread Esports. And it's just that they need to, ito kailangan ko talaga ito ng explanation. Siguro para na rin sa kanila, for their own benefit. They need to know their own identity, Aya. They need to know their lineup. They need to know kung sino nga ba yung dapat na
babalagbag sa kanila. And if you've noticed, yung last day, week number 3, day number 5, have you seen Demios eliminate 3 squads? Uy, hindi Hindi. ko nakita. So, siya na lang mag-isa nun, tapos pinush siya ng una, Playbook Esports, pinush siya. Na-eliminate yung dalawa. So, ngayon, yung dalawang player ng Playbook Esports, di lang lumapit. Lumapit naman yung Osja. Or, I'm not sure kung Osja yung sunod. Basta may mga lumapit sa kanya na pinatay lang niya. So, I think they need to unlock or unleash Demios and probably sabihin na siguro nila kay Jashi or someone else, no? To replace para makuha nila yung firepower ni Demios. Full potential. Para full potential nila kasi ang labanan kasi ngayon sa PMCL is all about firepower eh. Kung Yes, napapansin mo, the more firepower you have, the more chances of you winning the game. Kasi nga one elimination point is equal to 1 point. And napakalaga na elimination point per game. Na kahit man top 9 ka, kung maka 6 elimination points ka or 7 or more, edi goods ka for that game. Hindi tapon yung laro mo. Pero yun, medyo nalalayo na tayo sa topic, no? Kasi it's all about Aya. Pero at least we were able to alam mo yun, ilabas natin yung nararamdaman natin for our teams. Na sana ay sila nga ang maging kampiyon. Even though alam na natin, Aya, na walang susunod itong PMCL Season 1. Kasi we know na ang PMCL Season 2 yung may susunod, which is going to be in Saudi Riyadh, no? Kingdom of Saudi Arabia pala, in Riyadh. Merong PUBG Mobile World Cup na kung saan kung sino yung champion ng PMCL, sila yung pupunta doon. And napakalaki ng prize pool doon, Aya. Oo. Parang 10 times more than what we have right now for the PMCL. And if ever man na magkakaroon sila ng chance, no, edi mas matadagdagan pa yung prize pool, yung premium na makukuha nila doon. And at the same time, 'di ba? Baka malay mo, palipad din tayo ni Sir Bench. Uy. Shoutout nga pala yung Sir Bench. Baka naman. Ayun yung gusto natin eh. Actually, dati lumipad na talaga ako sa Indonesia. Pero sarili kong gastos yun. 'Di ba? It's my own expense. Kaya medyo mahal siya. sa totoo lang. Pero sana next time, mapadala na tayo. Tapos all expense paid, di ba? Ang dadali na lang natin, pocket money. Diba? Yun. Diba? Masaya yun. Pero yun nga, tapos na tayo sa PMCL. We already told the viewers, no? Sino nga bang mga bet natin or yung sa tingin natin na malaki yung chance talaga na manalo. Now, let's switch over. Since we're talking about tandems, no? Aya. Ikaw ba, may tandem ka ba sa buhay mo? Ayan. Love life. Ayan, love life. In other words. Specific niya kasi sabi ko sana, family. And then, other than that, syempre, yes po, meron pong someone, si Aya Plays kayo. And, Kuko, I just wanna say na this is the first time na I feel at peace dun sa relationship. And syempre kasi, para sa lahat to, gusto ko lang din message for everyone na ang hirap na ng life on its own. So, we need to find someone who will give us peace at the same time. Yung hindi na dadagdag pa doon sa chaos ng life mo, yung relationship mo. So, marami kasing Kuko eh. And speaking from experience as well, maraming nagtitiis sa relationship na hindi naman na talaga healthy for you. Parang for the sake na memories or so on and so forth. Marami kasing pwedeng irason. Pero, ayun lang, don't settle for that kind of relationship na wala kang peace. Kasi hanggang kailan mo hahayaan na mag-suffer yung sarili mo and at the same time yung mental health mo and yung physical health mo kasi magtutuloy-tuloy yan eh. Yung hindi ka kakain, hindi ka mag-exercise or whatever. So, yun lang for me. So, I'm very much happy right now. May mention ka bang pangalan? Ayan. Pwede rin namang hindi. Wait. Matanong kita. Are you both kind of like in a private type of relationship or semi-private, semi-public or ano ba? May ganun pala. Hindi ako kasi, sige, ganito lang din. For me,
kasi hindi talaga ako sanay na merong someone. Hindi sanay pati yung family ko. So, Ay, talaga? yeah. So, he is the second one that I just met in person. So, yan, trivia yan for everyone. Second, Wait. ano ko lang, So, yeah. ilan na naging ex mo? Hindi ko alam, actually. Uy, Hindi ko alam. dami ah. Hindi naman. Ano kasi, dagdaan kasi ako sa phase na, lalo na nung pandemic, parang since nung pandemic, parang, hindi mo masabi kung like, kayo ba or hindi. Parang ganun. That's online lang, as I've mentioned. Parang ano Second yan pa lang ito. Mala 214. Am I real? As I Is it real. real? Oo, parang ganun eh. Mapapatanong ka. So, ayun na nga. Ano ba yung pinag-usapan natin kanina? Nawala na. Hindi, ilan yung ex mo? Other than that. Ayun, hindi ko nga alam. Hindi Ay, ko hindi alam alam. specifically. Kasi nga medyo magulo and all. Pero yun, ito nga yung sinasabi ko na second ko na sinamit ko in person. So, So, may Ayan. name ba na may mention? ayan, shout out kay Rain. Yung... Wait lang, Rain Ayun, ba diba? talaga ang name niya? Or Oo. IGN lang niya? Okay. Pangalan niya yung pangalan. Ay, hindi. Naalala ko na yung tanong mo. Yung semi-private. Sabi ko, paano may sasagot? Yun. So, babalikan ko na din. So, yun nga, since hindi naman sana yung family ko or yung mga people around me na meron ako someone. So, hindi din ako ganun ka-public with my relationship. Pero, hindi naman super private. And, paano ba? So, semi-private. Siguro. Para naging room sa hospital. Pero, yun nga. Oo nga, no? Ano naman siya. Kaya nga natawa ako kanina. Sabi ko, meron pa lang ganun. May semi-private. Pero kasi, eto na lang. Yung ever since, kasi before we started the relationship, sinabi ko talaga na, na I have a following sort of na parang I have supporters ganyan and they are expressing their admiration at times ganyan. So malinaw sa amin yan even before pa na okay lang sa kanya and he appreciates that and parang hindi naman siya nagbabawal or what and he has that trust naman sa akin. So yun lang, kaya hindi ko rin siya talaga pinapublicly lalo na pag during castings kasi sabi niya talagang work is work. So hindi naman niya gustong mag-interfere yung relationship namin with the work and with the career and all. Napaka-professional niya. Knowing kasi na he also works in esports, right? Yes. So, FYI lang sa mga nanonood dyan na may crush kay Aya. Ayan. Yung Jowa Bells niya is nag-work din sa esports and recently nag-work siya sa M5 ng Mobile Legends Bang Bang. So if fan kayo ng Mobile Legends, siya sa mga tao na nakikita nyo sa camera di natin ituturo pero siya yung isa doon sa mga nandoon sa camera kapag ka naglalaro sila ng actually every single game nandun siya, di ba? Oo. Every single I mean sa ibang game wala siya pero most of the games nandun siya. Yep. Pinapakita siya sa camera. So kaya Ay, napanood mo rin pala. syempre nanonood ako ng M5 saka MPL nga ngayon nanonood ako. Nasa MPL ba siya ngayon? Hindi. Wala siya ngayon. Kasi nasa siya, Valo naman siya VCT. VCT. Kila Vil, I see. Mm. Grabe napaka niya, flexible din, no? Flexible. From Mobile Legends Bang Bang to Valorant, no? Well, speaking of yung love life mo, syempre, yung mahal mo rin sa buhay mo is yung family mo. Let's switch gears to your family. And, napapansin ko lang, Aya, lagi. Every time there was one gig or maybe 2 or 3 times na nakita ko yung mommy mo na kasama mo lagi. Yes. It was actually a podcast as well, yung Beyond the Circle. Ay, oo. Tama. So, kasama mo siya doon. So, sabi ko, layo nung binabiyahe niyo. Kasi alam ko, di ba, Bulacan? Tama ba? Nung time na yun, Bulacan. Pero ngayon Novaliches. Hindi naman masyado nagkakalayo. Pero sobrang far away pa rin. Di ba? So, ang layo nyo. Ang layo tapos bumabiyahe kayo pareho. And if I'm not mistaken, nagko-commute kayo, di ba? Yes. Di ba? Grabe. Sobrang supportive ng mommy mo. Any words that you want to say to your mom? Or maybe anything that you want to share about your mom? Kung bakit ganun Baka yung... maiyak ako. Ito na nga, nagsisimula na. Hindi, kasi, umiyak sa podcast ni Coco. Hindi, kasi very, very grateful ako sa mom ko talaga. And,
Sobrang sino nagka-cut ng onions? Charot. Hindi. Kailangan mo ba ng tissue? Sobrang kasi, ang layo, aabot. Hindi, kasi, sobrang best friend ko yung mom ko ever since. And alam naman yun nung family ko, alam yun ng friends ko, na talagang lagi, madalas kasama ko yung mom ko. Lalo na nga nung mamaya ko kwento natin kung bakit ko siya talaga laging kasama. I believe nung ano rin, no? Nung PMNC, no? Nandun din siya. Yes, Kasi nakita ko siya sa vlog mo. Tama, Nakita ko siya sa vlog mo eh. Ayun. Ang aga namin nun. Diba? Oo. Tapos hanggang ano yun, no? Hanggang uwian? Oo. Ay, grabe. Grabe. Mula umaga, morning, 6 a.m. kami umalis dito. Alam mo ba, Aya, the last time na ginanan ako ng nanay ko, nung grade 1, alam mo niya, iiwan ka sa school, tapos aantayin ka na lang sa labas. Ganon yung mami ko dati. Pero after that, wala na. Kumbaga, nung grade 2, malaki na ako. Bahala ka na dyan. Matanda ka na. Pero sa'yo, grabe. Try Like, niya. the whole day, nandun yung mami mo Yes. to, support and guide you all throughout. Ayun, kaya sobrang- Nakaka-get sa totoo lang kasi napaka-supportive ng mom mo. So, shoutout sa mami ni Aya. Ano pangalan ng mami mo? Shoutout. Sorry. Jing. Ayan. Kay Mami Jing. Ayan. Shoutout sa'yo, Mami. Ayun. At gusto ko lang din mag-thank you. Ayan. Take ko lang yung time mag-thank you sa nanay ko. Very, very supportive sa lahat ng bagay ko. Sobrang supportive. Kaya sabi ko, sobrang best friend ko yung mommy ko eh. Pero syempre, minsan nag-aaway din kami. Pero very bihira. Yun yung proud ako, Kuko. Very, very bihira kaming mag-aaway. Nag-away na ba kayo dahil sa esports? Ay, hindi. Ay, hindi. Hindi talaga. Sobrang ganun siya ka-supportive eh. Kahit parang, wala akong naalala nag-away kami sa esports. Kasi naalala ko pa nga before, pagka meron akong castings, or may stream ako dati, dadalan pa niya ako ng tsaa sa gilid. Dadaan siya sa gilid, so magdadala siya ng tsaa. Parang, hindi siya nakikita on cam, syempre. Pero, meron na lang akong tsaa dyan sa gilid. So, yun, sobrang grateful ako overall sa mommy ko. And, other than that, explain ko nga later, pag dumako na tayo doon, kung bakit din kasama ko yung mommy ko, even though I look like I'm capable than my Syempre, ang tanda ko na, guys. Pero, ayun, yan. Later. Pero yun, thank you overall sa mami ko. Gusto ko lang magpasalamat. Mga chup-chup. Shoutout din sa mami ko na, actually, mami ko rin naman ngayon. Like, since magkasama na kami ngayon dito sa Cavite, nagdadala siya lagi ng pagkain. Yeah. Kahit na, alam mo yung busog na busog ka na. Totoo yan. Kakakain ko lang. Sabi ko, wait lang, kakakain ko lang. May dala siyang noodles na kakaluto lang niya na may sabaw pa. Anyways, yun. So, shoutout sa lahat ng mga mommies natin dyan. Again. Yeah. Sa lahat ng support. Dapat alagaan natin sila. Exactly. Habang hinalagaan din nila tayo. Kumbaga, bigayan lang yan. Anyways, other than your mom, I mean, I know nandyan yung mom mo. Pero how about the others? Like, daddy, sisters, brothers? Ako, naman, ayun din pala. So, shoutout din sa, kasi dito sa bahay ngayon, 3 na lang kami. So, ako tsaka yung parents ko. So, yung papa ko naman minsan, nung Feliz, tsaka nung iba kong mga events, Glorieta ba? Yan, Glorieta. Si papa ko naman yung nagsusundo sa akin. So, ayan, shoutout din sa aking papa. Ay, sa Kasi PBE Sports. Yan. So, yun. Tapos, other than that, pag may mga ibang events, siya din talaga sumasama sa akin. Kasi meron kaming small family business, so siya yung nandun. So, mostly, sundo lang. So, paggabi, sa kanya ako dinadaan. Kasi yung brother ko naman... Hindi siya yung kagaya ng mami mo na magsistay dun sa... Tama. Kasi yung brother ko naman, sobrang supportive din. Though may family na kasi siya ngayon at meron akong pamangkin. Hi, shoutout sa pamangkin ko. Kala mo talaga, naririnig niya na. Naintindihan niya na. So, 1-year-old pa lang siya mahigit. So, yan. Yung brother ko, very supportive din kasi naiintindihan niya yung field ko. So, minsan may mga suggestion siya. Ayan. Tsaka siya yung pinakaunang tawag dito? Nag-sponsor. Okay. Nag-sponsor ng ng mga peripherals, ng PC, mga okay. ganyan. So, well, ayan, kasi siguro, hindi ka masyadong maalam sa yeah. sa mga equipment. Okay. I see. So, pagka minsan may mga nasisira akong gamit, Kuya, meron ka bang ganito? Kuya, meron ka bang ganyan? So, yun. To the rescue naman yung kapatid ko. So, yun. Very grateful din. So, shout out sa papa ko tsaka sa kuya ko. Pero ngayon, mas grabe na kasi yung jowa mo, sobrang daming alam yan sa mga mga latest na mga kineme sa PC or whatever, di ba? True. So,
Kumbaga, ang dami mo ng information about equipment and all that type of stuff. Pero, matanong kita, Aya, ano ba yung tinapos mo? Like, ano yung inaral mo nung college? Ayan, actually, magandang topic yan. Hindi pa kasi ako tapos, di ba? As I mentioned sa'yo before, since nag-stop ako after 3 years ng BS Statistics sa UP Diliman. So, sabi ko, Wow, UP Talinong bata pala to. Now. Hindi, pero yun nga, medyo ano siya sa akin ngayon, parang sort of frustration ko na hindi pa rin ako tapos up until now. So, I have plans on going back soon, very, very soon. Pero taking a different field probably. And baka mas mag-opt kasi ako kuko na mag-study sa school, sa bahay. Okay. Parang ano siya. So, I am Online planning. school, ganun. Yeah, I'm planning to opt for that. Since, yun nga, pag napag-usapan na natin later, lahat ng puzzle pieces, kaya pala ganito, kaya pala ganyan. So, ayun, hindi lang din kasi favorable for me ngayon situation. So, hindi ako makabalik agad. I see. So, third year, no? Third year yung in-stop mo. Tapos, after ng third year na nag-stop ka sa school, like, did you work right away or parang naging bum ka muna sa bahay? Ay, parang kasi, halos nag-overlap eh. Hindi ako tawag dito? Paano ba? Hindi ako nag-stop halos. Parang nag-overlap no nag-school ako, may castings na rin ako, tapos meron din akong ibang work. So, parang nag-stop yung school ko, hindi ako nabakante. So, tuloy-tuloy pa rin talaga. Casting, tapos meron nga ako ibang work ng time na yun. Tapos, tumagal, nagkaroon nga ako ng business na pag-usapan natin mamaya. So, ayun, tuloy-tuloy lang din siya. Di ba, caster hunt ka rin nung una, yung pinakaunang caster hunt. Oo. And we were supposed to cast together, but, yes. parang naudlot. I'm not sure what happened, pero naudlot siya. Hindi ko rin alam eh. Nung time na yun. It was just a show match, di ba? Yes. Show match lang yung ikakas namin ni Aya nun. Tapos naudlot siya for, I'm not sure what reason. Pero yun nga, kasali si Aya dati sa first ever caster hunt. Nakusanay si Paolo Bion nanalo. So, siya yung isa sa mga finalists together with CA, kung di ako nagkakamali. Si CA yung isa. And, kumbaga, produkto siya ng caster hunt. So, if ever man na magkaroon ng caster hunt ulit, try nyo lang, guys. I would highly suggest lahat ng nasa PUBG M community. Kasi, better because you have more advantage, especially when it comes to knowledge sa paglalaro ng PUBG M. Yung how you cast kasi pwedeng ituro namin yan eh. Like, you can ask me, you can ask Aya, you can ask Ray, yung mga batikan sa mga pagkakas ng, I mean, not really just PUBG Mobile, but in general, kasi kami naman ni Aya, we're not just into PUBG M eh. Diba? We know for a fact, Aya can cast Farlight 84. Even Mobile Legends Bang Bang. Diba? Ako naman, I can cast COD M, I can cast PUBG M, I can cast Free Fire. Pwede rin naman Valorant, pero hindi pa ako nabibigyan ng chance, diba? Pwede rin Farlight 84. Diba? Pag nabigyan din ako ng chance, kayang-kaya natin yan. Pwede rin sa NBA, diba? Since naglalaro tayo NBA. Pero yun nga guys. Kapag ka may knowledge kayo within the game, you have very, very good advantage compared to other, even yung mga gustong pumasok sa PUBG M scene. Diba? Na walang knowledge sa community. Diba? If you are in the community and then if you are casting, just to name a few, Aya, sila Atepe, diba? Nakikita ko yung nagko-community scrim. Sila MJ Gaming, which is sumali na nga siya, kung di ako nagkakamali, nung nakaraang caster hunt. There are others as well. Si Pong, diba? Si Pong Gaming MR na di pa sumasali yan, kung di ako nagkakamali. So, there's a lot. Sumali ata siya dun. Ay, sumali ba siya dun? Hindi ko alam eh. Ang alam ko hindi. Kasi nung nakausap ko siya ng PMNC, by the way, pumunta siya ng PMNC. Nagulat ako dun. Tapos sabi niya, in-approach niya ako. Sabi niya, hoy, ikaw pala si Kuko. Sabi niya, pogi-pogi mo. Gano'n siya. Sabi ko, hindi naman. May ganun pa lang nangyari. Hindi ko na balitaan. Tapos yun nga. Naalala ko siya. So, kinuha ko siya sa GameLink. Nakita ko kasi na marunong din siya mag-English.
Kaya ka naka-switch sa Game League. Pero ibang topic na yun, Aya. No? So let's go back dun sa topic natin na kung saan ay, yun nga, sumali ka sa caster hunt. What actually made you think joining that contest? Parang medyo matagal na yun, no? Parang 2020 ba to? Parang 2020, 2021? Parang gano'n, no? 2021. Ayan, 2021. So, ano eh, hindi ko alam kung ano exactly yung thoughts ko nun. Pero, I just know na, kasi si CA nga pala, by the way, a very close friend of mine. Shout out kay CA as well. Parang napag-usapan lang namin, nasasali kami. Parang gano'n eh. Parang trip Parang lang. gano'n, sabi, tol, sali tayo, tol, ganyan. Kasi, before, siya talaga yung isa sa mga nakasama ko dun sa community. Meron kaming community scrimmage before. Kasama ko nun sila Striking Diva. Ayan, kung naalala pa ng iba. Parang hindi na siya masyadong active ngayon. Ayan, hindi ko maalala ng iba. Pero yan, kami yung naalala ko so far. Tapos parang nagkaayaan lang, sali kami, ganyan. Tapos, sakto, yun nga, first si TB nun, tapos ako, tapos si CA. So, ayan, happy-happy naman kami. Actually, so, si CA yung lang. naka-tandem ko nung sa show match. Yan. Oo. So, and actually, yung isang piece nyo doon was me casting. Tapos yung Yes. yung parang nagbigay ako ng mga spaces doon para sa inyo. Mm-hmm. Sabi kasi nung Mineski was the one organizing it that time. Sabi ng Mineski rin sa akin na pahirapan ko. Kaya medyo, di ba, mahirap ba yung ginawa ko nun na dapat yung sabayan? Naalala mo ba yun? Naalala ko kasi inedit pa yun, di ba? Naalala ko yung kung paano ko sinabayan. Pero yung level of difficulty, hindi ko na maalala specifically. But at that time, syempre, malayo na yung malayo na yung difference, I believe, na kung paano ako mag-cast ngayon sa before. So, probably, medyo nahirapan ako ng time na yun para sabayan yung casting mo. Pero overall, I enjoyed that. So, yun yung story, no, nung pag-apply nila nun. And, nakuha siyang finalist. And then now, she's now casting PMCL, Challengers League, and maybe even more, no? Sa taon na to. Knowing na mas maraming ng tournaments ang gaganapin sa taon na to. Not just the PMCTs, but there's like 3 PMCLs in this year. Na kung alalahanin mo, last year, 2 lang. Yung PMPLC wildcard. So wala na yung C wildcard. We're not wildcard anymore. We're just the Challengers region. I might say. Kasi wala pang nagsasabi nun na Challengers region. Parang ako pa lang ata nagsasabi nun. Na kung sanay tayo ay kasama ng Myanmar, Cambodia, and Singapore. Now, since we're done with talking about yung life story mo sa family mo, and at the same time yung sa caster hunt mo, I believe there's something na may nangyari sa'yo before na hindi ko alam. I'm not really sure. Kasi hindi ko confirm kasi. Like, hindi mo siya masyadong nasi-share. Yep. Pero, probably this is the best avenue for you to share what happened to you before. Like, meron kaya tang complication nun before or something like that? Right? Yes. So, ayun na nga. Ito na nga yung story ko. Mag-ano yan, magtutugma-tugma lahat kung bakit lagi kong kasama yung mom ko, bakit ganito, ganyan. So, marami pang hindi nakakaalam. Though open naman ako into talking about it. Parang I believe once or twice ko siya napag-usapan sa page ko. Pero parang dapat mas dalasan ko, no? Back in 2017, I was paralyzed. So, bedridden po ako noon. For almost medyo matagal eh. Halos 1 year yung naging initial recovery ko. Initial pa lang yun, kuku. Bedridden nga ako. Question. How did it started? Ayan. So, nag-start lang siya na dapat aalis ako ng bahay. Tapos sabi ng mom ko, samahan niya na ako. Eh, nung time na yun, medyo feeling independent ako. Sabi ko, hindi na, ganyan. Pero sabi niya, sige, samahan na kita. So, parang ako, sige na nga, parang ganyan. Tapos, just right before I exit the door, kuku, sobrang sumakit yung chest ko. Tapos sabi ko, bakit ganun? Parang, ano nangyari? Tapos sabi ko, parang sumasakit na yung likod ko. Like, parang iniipit ako. Tapos sabi ko, parang kakaiba yung pain. So, nag-rest muna ako for a while. Tapos, namamanhid na yung mga kamay ko and all. Tapos, parang medyo na-alarma na yung family at home. Punta na kami emergency. And then,
by the time, hindi ko na mabuksan yung pinto ng sasakyan, hindi na nagpo-function yung hands ko. Tapos nakalakad pa ako nun. Ano yung both, Pero paghiga ko hands? ng bed, yes. Okay. Paghiga ko ng bed, yun na yung last time I remembered na nakalakad ako. So, hindi na ako makatayo nung time na yun. Tapos yun nga, nag-run ng tests and all, na-confine ako. Tapos wala sila nakitang cause. Pero ang exact diagnosis was transverse myelitis, which is inflammation dun sa may myelin sheath ng spinal cord. So ang hirap kasi wala talaga nakitang cause. So parang paano, di ba? Ganun. Tapos, ayun, slowly... Does it run in the family ba? No. Wala talagang nakitang anything. So, ano siya, first case kasi very rare siya na condition. So, first case ako sa hospital. So, medyo nahirapan silang parang i-manage. And then, yun, slowly pinapractice ko, pati umupo, hindi ko kaya. Pati umupo, yan, lahat, therapy yan. Upo, So, maglakad, binabuhat ka tumayo. ng daddy mo? Oo, nung time Or na ng yun. mga Tsaka nung nurses? tito ko. Ng mga tito. Oo, nurses din, yes. Meron din caregiver, ganyan. Tapos, kaso nung time na yun, kung mas heavy pa ako, so mas nahirapan din talaga sila. Pero, naging drastic yung weight change kasi nga, hindi ako gumagalaw. So, as in, parang halos, hindi naman butot balat, pero kasi sobrang, ang laki talaga ng difference. Kasi nga, as in, bumagsak yung body ko. Tapos, nun, okay na, medyo nakakalakad na ako ulit and all. Kaso, ang pinaka naiwan is yung hands ko yan. So, hindi alam ng marami na hindi ko magalaw yung hands ko. So, maraming question dyan. Bakit? Paano ako nakapaglaro? Paano yan? Ganun. Ay, Kaya mo yung ganyan? hindi. Hindi mo kaya yung Hindi ganyan? talaga. Talaga? Hindi. So, ang chika dyan, ito ay left ko. Pero right niya on the screen, hindi siya nagko-close. Ayan lang yung pinaka-close ko sa kanya. Wait, Hindi siya gumagalaw. So how do you even play PUBG M? How do you Ayun even din play nga yung mobile magandang games? question dyan. Oo. Tapos ito naman, chika ko muna bago tayo mag-demo. Demo. Ito hindi siya nag-open. Ayan lang siya. Hindi ko siya na-open. So, tanong dyan, paano ako kumakain? Paano ako ganito? Paano ganyan? Paano ako naglalaro ng PUBG Mobile? So, kaya hindi po ako nakapag-PC games. Sorry sa mga nag-aaya ng PC games. Hindi po ako makakapag-type ng maigi. So, para pag naglalaro ako ng ang cute. Para pag naglalaro ako ng PUBG Mobile, ano lang, touchscreen. Tapos, 'di ba touchscreen naman siya. So ito, yung knuckle, tsaka ito. So dapat touchscreen lang siya. So kaya hindi ako hindi ko rin mahawakan na maigi yung phone ko. So ilang beses na nahuhulog mga. Kaya pala pag naglalaro tayo ng Farlight dati, medyo hirap ka sa pag-iiwas sa mga kalaban. Totoo yun. Okay. Kasi sa Farlight kasi, dash, diba? Alam mo yun, jetpack. Nung mga panahon na nilalaro pa natin siya. Kasi diba alam naman natin tinanggal na yung jetpack sa Yeah. Sa I mean, not really tinanggal, pero binawasan yung jetpack. Marami daw parang ngayon daw ata nagdagdag. So may mga slide and medyo all. jet slide, yan yung tawag nila doon. Pero anyways, ibang topic na yun. Pero yun nga, ang hirap ng how you utilize your hands, especially na mobile device or mobile gaming ka. Ang hirap. Ni-imagine ko kung paano like inisip ko nga yung lalaro ko ngayon na NBA, parang mas madadalian ka dun compared sa PUBG M. Oo, kasi hindi siya yung super kailangan ng exact aim, no? It's all about like iiwas ka lang sa kalaban mo tapos titira ka, shoot ka ng bola, ganun. Ito pa yung nalaman ko sa'yo. Sabi mo dati, you play basketball? Yes. Prior to that. Prior da. Okay. Prior. Alam ko pa naman. So, 2017 lang to 2017 to. So, nung time na varsity ako ng basketball, that was varsity, way back guys, 2013, 2014. Ayan, 2013. Anong position mo sa basketball? Sentro. Diba? Tangkad ka eh. Sentro, tapos well, matangkad naman talaga si Aya. Ano yung height mo? 5'7". 5'7", diba? Halos magkasing tangkad lang tayo, diba? Sino mo sa tangkad sa atin? Hindi ko alam eh. Alam ko ako ng onti lang. Kasi minsan naka-heels ka eh. Oo. Ayun. So, kaya mas matangkad si Aya sa akin sometimes. Kasi nga naka-heels siya. So, pag heels nyo rin ako, tingnan natin kung sino. Pwede. Pero yun nga, ang hirap naman yan. May tanong ako dyan, Aya. Like,
is there a cure to whatever you are having right now? So far wala pa talagang cure per se Wait, ano kasi ba yan? Is that an autoimmune disease? Or what type of yes, disease? autoimmune disease din Autoimmune siya. disease siya. So other than my psoriasis, meron ako nga nito transverse myelitis. So ano siya, sabi talaga PT, kaso parang for the 3 years na nag-PT ako, wala talaga masyado naging improvement. So need talaga ata mo ng ma-heal completely sa spinal cord. Pero wala din nga pa kaming nakikita na talagang ma-cure siya for that. So, continuous kasi yung inflammation sa body ko, lalo na may psoriasis. So the din only ako. thing that limits you right now is yung fingers mo, yung hands mo. No, nothing Yes, else. Ay, yun, meron pa pala. Other than that, naapektuhan din kasi yung balance ko. So, hindi ako nakakapag-commute on my own. Kasi pag ako lang mag-isa, baka masubsob ako mga ganyan levels. Ay, How short do you chika. ride a jeep? Ayun, kaya naman. Pero dapat lagi ang may kasama para merong aalalay. Alalay. Okay. Oo. Kasi di ba Kaya naman. pagka yung jeep, di ba, what if yung jeep luma? Umaharurot. Luma na maliit lang. Tapos ang hirap yumuko, lalo na't matangkad tayo. Di ba? Kaya naman. naman. Pero ang concern ko lang is yung yung mga jeep na nagmamadali umalis. Kasi Yung mga nga, ganun. Hindi ako di pwede ka makahawak. Okay. Hindi ako makahawak and at the same time, yung balance ko, very, very walang balance. So, ibig sabihin, Very, meron kang PWD na ID? Meron. Okay. Kasi yun nga, short chika ko lang din. Total sa commute pinag-usapan natin. Nung nag-Singapore ako, kaya ako sinabi ko na, ang bilis ng everything, ang bilis ng escalator, ang bilis ng mga bus and all. Mga 2 beses po ako nasubsob sa bus. Ganong levels. Ay, Ganong talaga? levels. Kasi nga, hindi ako makahawak. Tapos, yung balance ko talagang very off. Wala pa Tapos silang nung- doon? Like PWD na, Parang wala. area. Parang wala specifically. Meron naman, kaso, parang more on oldies. Tapos parang, ang hirap kasi kuko. The most difficult thing about my condition is that hindi siya sobrang obvious. And I avoid getting judged most of the time. Lalo na nung time na yun, wala ako sa sarili kong bansa. So, mahirap mag-explain. Dito nga lang sa Pilipinas, ang hirap na paano ko sasabihin. Pwede diba? mo naman sila pakitaan na ID na PWD. Ganyan. Pwede naman. Kaso, parang that time, it's difficult na makikipag... lalabas Ayoko mo na pa, lang ng ganun. mahabang diskusyon. Ganun na lang. Ganun yung personality ko eh. Parang, as much as kayang i-avoid na lang. Lalo na kung yung bagay naman hindi naman parang makapag-worsen ng situation ng ibang tao. Parang ganun. Parang to my own expense. Okay lang. Parang gusto ko rin pumunta ng Singapore. Well, nandiyan kasi yung kuya ko. Masaya. Nasa Singapore yung kuya ko. Tapos yung pamangkin ko, together yung asawa niya. And then, nandun din yung kaibigan nating caster, si Sis Jenny, na caster din ng PUBG M, ng English broadcast. Tapos nandun din yung boss ko for the past 5 years, sa Gameling. We have never seen each other in person. Diba? Well, yung kuya ko kasi nauwi dito sa bahay mismo namin sa Cavite. So, yun. Anyways, yun lang. Share ko lang. Pero yun nga, no, ang hirap nung condition mo pala, no? Parang it limits you to do things. Yes. And nakatanggap ka na ba ng reklamo? Like for example, naglalaro ng PUBG M, tapos parang hindi ka nakatulong doon sa squad mo. Tapos hindi nila alam na meron kang ganun. Were there times na ganun? Kasi pag naglalaro kasi ako ng PUBG Mobile, mostly nung mga times na talagang halos araw-araw, yung mga kasama ko lang kasi talaga yung mga friends ko and people who know me. So, hindi na masyadong for me. Hindi na masyadong malaking explanation. Pero pag random, wala. Kiber lang. Hindi kasi ako hindi ako nagmamic masyado pag random. Okay. So, okay lang. Hindi ka nakikipag-toxican. Ay, hindi. Ayoko. Hassle. Pero grabe, no? And the reason why pala, guys, na tinanong ko to kay Aya, kasi there was a time na nakita ko yung picture niya na naka-wheelchair. Si Aya. So, how long have you been on a wheelchair? Yung wheelchair ko naman, lang siya. Siguro mga around 1 year lang din.
Parang since nung na-paralyze ako, tas 1 year after that. Tapos after nun, okay na, nakakapaglakad na ako. So nga, dapat lagi ako may kasama. Hindi ako Oo. pwede mag-isa na maalis. Kasi, ayan, chika ko na lang din since nung time na pumapasok ako sa UP. Syempre, sobrang layo ng mga buildings ko. Oo Tapos nga. minsan, yung pagitan ng oras ng Wait, classes, sang very, UP ka very pala? limited. San UP? Diliman. Sa Diliman, sa QC, okay. Yes. Diyan din yung kuya kong dalawa. Tapos pag minsan ang hirap ng biyahe, ang hirap maglipat ng building. So minsan nagmamadali ako. Hindi nga ako pwede magmadali. So wala akong choice. Mga 3 beses ako nadapa, ganyan. Tapos yung isa ko doon na ambulance pa ako kasi sa sa stairs, tapos tumama yung jaw ko, tapos nagkaroon pa ako ng fracture. So ganun kalala yung balance ko. So, Wala ka bang mga kablak na tumutulong sa'yo? wala kasi akong ka-block dahil late din ako nakapasok nun ng college dahil nga kailangan ko pang magpagaling. So, sunod-sunod siya kaya hindi ko hindi fully ma-understand yung situation ko right now if hindi tayo magba-backtrack kung saan ako nanggaling and kung ano yung mga pinagdaanan ko. So, lang din to, no? Parang lesson to everyone na don't be quick to judge people kasi you don't know what they've been through and you don't know what they're going through. So, yan lang. Right. What's one thing na you miss na gawin? Knowing na after everything, no? Diba, meron ka ng condition na ganyan. Yep. What is one thing that you miss doing, Aya? Ako na-miss ko talaga. Lagi sinasabi. Actually, marami. Yung sports. So, nung high school kasi medyo babad tayo sa sports. Nakapag-try ako basketball. Mahilig ako mag-volleyball. Nakapag-try din ako mag-ultimate frisbee. Laro-laro lang during breaks. So, ano ka talaga? Athletic ka talaga, Aya? Medyo. Grabe. Medyo mahilig din talaga ako. Hindi naman, medyo obvious sa body na medyo mahilig tayong kumain. Pero mas mahilig naman ako gumalaw-galaw nung high school. And na-miss ko din talaga kasi nakakatawa lang to, no? Parang very, chika. Nag-aaral ako before mag-guitar. So, natututo na ako and all. Tapos nangyari yun. So, parang ako, Can you still play guitar ba? Or Hindi na. okay. So, yun yung mga nami-miss ko. So, playing guitar, doing sporty things, no? Yep. Wala nang ibang hindi mo kayang gawin ngayon na nagagawa mo before? Yung mga iba kasi, I just learned to improvise yung mga bagay-bagay. So, hindi na masyado actually mahirap for me. Nung mga first few months, first few years, medyo siya sa akin to be honest, parang medyo nagsi-self-pity ako and all, na hindi ko magawa yun. Pero, I just learned as well na if I would stick to that mindset, hindi ako mag-grow And, mahirap yung magmukmuk lang ako and all. So, natuto ako na gawin slowly yung mga bagay-bagay. Kahit ngayon natutuwa ako pagka, sinasabi ko kay Mami, kaya ko na to, ganyan. So, kasi Mami ko yung nag-guide sa akin throughout. Halos lahat. Paano ka kumain? Ayan. Ayan din, isa pa to. Na-anxious ako pag may ibang tao akong kaharap na hindi alam yung sitwasyon ko, tapos kakain. Di ba Kasi pagka binibigyan tayo ng free food kapag on-site? Pagka ganun, paano yan? Ayan, pag ganun, kailangan ko talaga lang ng table. Hindi ako pwedeng kumain hindi ako pwedeng cowboy. Baka sabihin ng ibang arte ko, ba't hindi ko kayang ganun lang. Okay. Pero kailangan laging may patungan. Katulad pag naglalaro ako ng PUBG Mobile, kailangan laging may patungan yung phone kasi hindi ko mahawakan yung phone. So, dapat may patungan, tapos, kutsara lang ako lagi kuko. Hindi kasi ako makakahawak dito, di ba? Hindi ako makakahawak dito. So, minsan, feeling ko, kailangan malinis yung kamay ko kasi yung left ko na fingers, yung sasalo ko minsan pag mahirap salukin yung food. So, parang baka sabihin ng iba, hala, ang dugyot naman ng isang Ayo place. So, paano ka kumain ng tanong ko tuloy. Paano ka kumain ng, kunyari, pork chop? Ayun, kailangan buo mo siya kinakain? Nakahiwa na. Okay. O kaya, pwede. Kailangan nakahiwa na siya na maliliit. Tapos para maging easy for me yung kasi mahirap siyang minsan, di ba? Pagka kunyari binibigyan tayong pork chop na libre. Ang hirap tawag dito, ihiwa. Yes. Tapos minsan, to the point na masisira pa yung yung kutsara, yung kubyertos na binibigay sa atin. Oo. Grabe, ganun pala yun. Kaya pala,
may times na parang hindi ka na lang kumakain, no? Totoo yan. Pag, as much as possible, kung kaya ko pang tiisin, hindi ako kakain. Lalo pag kayo nga, sobrang na-anxious ako na ma-judge. Tapos yung ginagawa Like, namin, tinitake home namin yung mga hindi nakakaubos. ayun. Hindi Actually, hindi kumakain. mas okay yun. Kami yung nagtitake At home. least. At least may pagkain kami na Hindi dito. sayang. Oo. Init-init na lang pag-uwi. Pero anyway, so, Tama. it's actually, like, parang na ano yung, ano bang term yun? Like, mas nagiging clear na sa akin yung mga challenges mo sa buhay. I can relate. Kasi meron din akong autoimmune disease. And may mga times din na mahirap din kumilos talaga. Pero hindi yun to the point na hindi ko talaga magawa to. Wag naman sana. Wag naman sana na mangyari yun. Pero mahirap. as much as possible, ang ginagawa ko talaga kasi is eat healthy, drink healthy. Kaya meron tayong Prime di ba? Shoutout kay Logan Paul. Yan. Kay Vince G din, alam kong gusto mo Baka nito. naman. Ayan. Napakamahal nito sa SNR. Di ba? Yung Gatorade ng Amerika. Pero anyways, no. Yun nga. So we're done with that. Do you have anything you wanna add to that, Aya? Before we switch over to the next one. Yun lang parang yun lang yung talagang gusto kong message to everyone na halos lahat naman tayo may mga pinagdaraanan. Iba-iba lang talaga tayo ng pagbuhat kung paano natin dalhin yung mga yun. So, as much as possible, just be kind to people and try to understand them even if you don't know what's going on. Yun lang. Yun lang. May naisip tuloy akong title ng podcast na to, Aya. Ano yan? Parang Kuko TV pinaiyak si Aya. Ay, pwede naman. Hindi, joke lang. Yung editor ko na bahala doon. Kasi siya yung minsan nagsasabi sa akin ng title. Pero anyways, going now to the next topic. So gaming, napag-usapan na rin naman natin kung paano ka maglaro ng mobile device. Hindi ka nakakapaglaro ng PC. Pero before everything happened, were you playing PC games before? Yes. Anong game lang nilalaro mo before? Ayan yung nakakatuwa. Kasi before, talaga syempre, dumaan naman tayo sa era na mga Pet Society, mga Farmville, ganyan. Parang 2010, 2011. Pero, prior to that, meron talaga ako nilalarong game na siguro doon nag-start yung curiosity sa iba pang mga what do you call this one? Sa iba pang mga games. Mga genre. Iba pang mga DD Tanks or Booms. Mukha siyang Gunbound. Okay. Para siyang ganon. Para siyang Gunbound. Tapos, lang yun, ng elementary ako. Every summer lang ako nakakapaglaro kasi ng PC. Kasi very, tutok tayo sa study. So, ayun, every summer nilalaro ko yan. Tapos parang halos, ayoko nang kumain. Basta lalaro ako all day, ganon. Tapos, dun kasi din nagsimula na after nun, meron akong, parang dun ata nag-start. After nun, naglaro ako ng Mobile Legends. Tapos, saka ako nag-PUBG Mobile. Tapos yun. The rest is history. Hindi ka naglaro ng Minecraft? Mga ganyan. Minecraft? Ay, hindi. Roblox, ganyan. Hindi. Call of Duty, Left 4 Dead, ganyan. Ay, hindi. Dati, yung brother ko, yan, tamang nood lang ako mga Sims, mga Dota 1, ganyan. Ragnarok. Pero nood lang ako kasi hindi ako pinapasali. Dati kasi yung Garena pa. Yung Dota. Naabutan ko pa yun Tapos yung gamit namin internet, yung dial-up. Uy, oo, tama. Yung lalagay mo yung password sa yung sa card, card, no? Totoo. Mahal pa nung dati. Ida-dial pa nung telepono nyo. Tapos pag may tumawag dun sa telepono, mawawalan ka ng internet. Ganun yun Totoo. Tapos uso pa yung dati, yung patanel, paping, ganyan. Patanel po. Para mawala yung lag mo. Anyways, no. So, yun lang yung gaming history. You never played console games then? Or no? Ay, oo nga. Nalimutan ko. Meron pala akong ganong era. PS2. Ayan. Meron, I forgot the names na mga nilalaro. Pero minsan yung iba, there were racing games. Tapos may Excalibur, tama ba? Naglaro ka ng Crash Tekken. Bandicoot. Yan, yung mga ganyan. Ay, oo. Mga ganon. Tsaka yung mga ibang adventure games. Ayun, mga na-enjoy ko.
PS2 lang. Xbox wala. Mhm. Wala. Mm. Ako kasi nabutan ko, share ko lang. Nabutan ko Sega. Oo. Sega, yung inihipan yung yung bala. Pag di gumagana. Hindi ko pa na-try Hindi ata. mo pa merong laro doon na pinaka nagustuhan ko dati, Ghost Fighter. So if you know Ghost Fighter na anime, meron siyang Ghost Fighter doon. I'm not just so sure why walang gumagawa ng game na Ghost Fighter nowadays. Oo Kasi nga. isipin mo yun, di ba? Ikaw si Taguro, di ba? Isang daang porsyentong lakas. Di ba? Anong gentle. Yung mga ganun. Pero, anyways, wala lang. Yun yung pinakauna ko naabutan na game console. Just to share with you guys na sobrang tagal na. Just goes to show my age. So going back, so gaming mo, console, tapos may konting PC, tapos nung nangyari yung nangyari, medyo nabawasan na lang to just mobile. My question now is, do you miss yung araw-araw ka naglalaro ng games? Or Ako, naman, napag-usapan din namin yan recently ni Rain. Parang sabi ko kasi, nandun na kasi ako sa era na na iba na yung priority sa life. Na parang, mas gusto ko pang asikasuhin yung business or so on and so forth kesa maglaro ng maglaro. So, hindi na katulad ng dati na wala naman ako ibang iniisip kung hindi maglaro, mag-aral, ganun. Ngayon, kasi iba na yung priority. So, parang nasasayangan din ako sa oras kung puro laro lang. Siyempre, pag gusto natin mag-relax or gusto natin mag-enjoy, pwede yan. Pero ako, hindi ko na rin siya talaga fully gustong gawin lagi. Ayun. Well, speaking of business you mentioned, let's move on to the next topic. Ayan, grabe yung segue natin. Saktong-sakto. Anong business ang meron ka, Aya? Ayan. So, meron akong small online shop. So, nagla-live selling kami. Nakakatuwa nga ako ito. Since isingit na lang din natin. Sige. Minsan may mga dumadaan na mga people from the PUBG Mobile community. Mga randomly nakikita nila sa pag-scroll nila sa TikTok. Sabi nila, hala si Ate Aya to ganyan. So, nagko-comment sila. Yan, shout out kila Muffin, sino pa ba isang dumadaan? Sorry, I forgot your name. Pero yan, shout out sa inyo. Tapos, minsan may mga dumadaan. Like, hindi sila within the PUBG Mobile community. Sabihin nila, hala, ikaw po ba yung dati nagsistream ng Axie? Mga ganyan. Ikaw po ba yung dating gantong streamer? Ang tagal na yun. Ang tagal na nun tapos naalala pa nila. Ayo, di ba nag-Axie ka dati? Yes. Yun yung isa sa mga yung mga streaming kinemirot ko. Yan, medyo babad tayo sa Axie. Good day manager ka pala dati. Good day manager. Doon actually kuku. Doon din dumami yung supporters. Parang sort of. Kasi syempre ibang side naman yun. So dagdag. Doon ko na-experience magkaroon ng viewers na 1,100 live nang ako lang mag-isa. Wow. So parang wow, nakakatawa. Sobrang na-overwhelm ako ng time na yun. So yun, kaya din siguro may mga nakakilala pa rin kahit na nag-jump ako from streaming to live selling kasi baka napapanood din nila ako. I-share ko lang the first time I got 1,000 viewers altogether was on an open CG, open custom game na kung saan, share ko lang to na kung saan sumali kasi sila Alas, sila Aeon, basta yung Blacklist International dati. Sumali sila. Tapos, nagdala sila ng mga tropa nilang pro player na galing Vietnam. Sila Shark, if you remember Shark or if you don't remember, that's fine. No. Pero you can go back to PMCO 2019 days. Dinala nila Alas yun. So, yung community ng Vietnam, sa akin nanood, grabe ang dami. Like, umabot ako 1,500 yata, almost 2K. That was the time na talagang sobrang grabe rin ako mag-stream. Every day, every after work, uwi ako, tapos magla-live stream. Or even in Saturdays and Sundays, kapag day off ko. Grabe. Good old days talaga yung mga yan. Pero anyways, going back dun sa sinabi mo. So, yung business mo nga, is anong mga produkto ba ang binibenta mo? Ayan, clothes. So, clothes specifically for plus size women. So, ayan, plus size women, empowerment tayo dyan. Not exactly, kasi yung iba, lately lang, isingit ko lang din yung issue. Parang sinasabi ng iba na, parang hindi maganda yung mantra ng body positivity. In my perspective,
we need to embrace who we are. At the same time, we need to acknowledge that we also need to be healthy. So, may mga ganun tayong mga moments. Pero personally, yung aking purpose into catering plus size women is that ako together with my mom, we are on the bigger side. So parang ever since, ang hirap pumanap ng damit. So I would want to cater to those women and at the same time offer affordable clothes. Pero lately, meron din ako mga for men. Meron akong mga hoodies, mga jackets, mga varsity jackets. Ayan, bili na kayo, char. Meron Hindi ko ba pa meron bang naasikaso. bagay dyan sa akin? Uy, meron. Kasi Mamaya. ang lamig lagi sa opisina namin eh. So, Ayan, gusto ko tama. ng hoodie. Baka naman. Magkano ba yan, Aya? Ay, murang-mura lang. Sige. Bubulong ko sa'yo Ayan. mamaya. Uy, hindi. Imamine Actually, may natin yun offer ako mamaya. sa'yo. Oo. May offer ako sa'yo. Ayan. Sakto later. kakasahod ko lang ngayong araw na to. Shoutout pala sa mga nagtatrabaho dyan. Happy sahod Shout day. out. Maaga yung sahod ngayong end of month kasi nga ay yung tawag dito. Yung weekend kasi. Holy Week. Oh, Holy Week din. Tapos yung weekend kasi is 31 and 30. Mhm. So, kumbaga nagkasunod-sunod. Bawal, hindi naman sila nagsasahod ng 31 at 30. Tapos may holiday pa. O, edi napaaga, 'di ba? Happy sahod day, guys, sa mga nanonood Happy dyan. sahod day. Pero syempre, mapapanood nila to by siguro after 1 to 2 days na from the time na we recorded this. No? So, guys, yun nga, no? Mga damit pala, clothing line Yes. ang business ni Aya. Do you plan on expanding your business into a much larger scale or like other like products ganun? Mhm. Actually, yun naman talaga yung goal usually pag meron kang business is to expand into a larger scheme. Pero for now, kasi hindi ko pa ma-focusan ng maigi. Pero hopefully next time, makapag-supply naman tayo naman yung ganun. Tapos, probably, I'm thinking of another business. Pero hindi pa yun siya for now dahil medyo marami pa tayong mga iniisip. So, parang hopefully soon. sorry parang sarap tanungin bigla sa'yo, Aya. Diploma o diskarte? Nako, parang medyo, mahirap yung topic pero kasi, sige, tuloy na rin natin since tinanong mo na. Naalala ko lang si Frank, Frank Miano ba yun? Yung Ay, nakikita nasa ko sa TikTok. TikTok. Yung laging may advice sa mga gustong yumaman. Sabi niya, diskarte daw, ganyan. Tapos meron daw siyang business, tapos di naman nag-e-exist. Pero, pero since ikaw, nag-e-exist yung business mo, tapos, syempre, sabi mo nga rin kanina na di ka para man tapos na sa pag-aaral mo. Ano, diploma o diskarte? Ako, I'm a firm believer of a good education. So, syempre diploma pa din. Hindi ko sinasabi to dahil hindi pa ako tapos or what. I also want to encourage people. Kasi baka maraming mag-isip na, ay hindi na lang pala ako mag-aaral kasi meron naman palang pwedeng maging career sa esports. Pwede naman palang ganito, pwede naman palang ganyan. But, I believe na malaki talaga yung magiging edge mo if you have finished your studies at hindi masyadong magiging mahirap. Lalo na kung kung wala ka masyadong resources, you don't have much of those stuff to start with, hindi magiging madali ang life. So, medyo marami rin akong pinagdaanan before I get to where I am at right now. So, if you have all the privilege to study, if meron nagpapaaral sa'yo, finances are good in the way na kaya kang patapusin ng parents mo or ng family mo if there is gonna be a sponsor, finish your studies and then after that, do whatever you want. If businessman yan or Walwal kayo after. Ay, wag naman masyadong ganun. Payaman tayo dito. Wag naman tayong ano. Pero syempre, enjoyment as well. Katulad sinasabi ko kanina, pwede naman yan once in a while. Right. Sana magkaroon ka rin ng mga ganitong klaseng mga clothing alter ego. Shoutout nga pala. Ay, shout out. Ayan. Sana magkaroon ka rin ng mga ganyang klaseng yung mga pa-jersey ba? Ay, di ba? Pwede. What if, no? Yung mga clans dyan or esports org sa PH, no? Kumuha kayo ng mga clothes sa business ni Aya. O, di ba? Idea yan, di ba? Pwede. So, syempre, may mga hoodie ka dyan. Syempre, iba na rin yung mga esports orgs ngayon. Pati hoodie, no?
Hindi lang jersey, 'di ba? So, 'di ba? What if? Nakikita ko nga ang dami nilang ano. Ang cute ng mga ibang merch in fairness, na nag-upgrade na. Dati parang bumabaha lang tayo ng mga jersey, no? Oo. Sa mga clans or organizations ngayon, may mga pa-hoodie na, may mga pa-baseball shirt na. So, ang 'Di ba? cute lang na nag-evolve din naman yung mga. And guys, kaya nga pala medyo na-delay din yung podcast namin ni Aya. Kasi nga dahil sa live selling niya. Mm. So, pagka niyaya ko siya kasi, sobrang busy niya to the point na pagod na siya afterwards. So, Yes. syempre, nirespeto ko yung time niya sa career niya, sa pagla-live selling niya. Kaya sinasabi ko, bukas na lang, pagising mo na lang. May oras naman eh. Ako nga, may pasok ako mamayang gabi eh. Pero syempre, I wanna make sure na masingit ko yung time namin together ni Aya. Para syempre, ma-deliver na namin yung podcast namin na talagang ang tagal na naming pinapromise sa inyo. Mhm. Pero yun nga. Ikaw ba, Aya, do you have any future plans? Like, you are a caster right now for PUBG M, for Farlight, even for Mobile Legends Bang Bang. You are also a live seller. Saan ba to? TikTok or Shopee? TikTok. Ayan, TikTok. So, live seller ka sa TikTok. Mhm. Any future plans na gusto mong gawin? Actually, if plans ang pag-uusapan, madami talaga eh. I want to expand the business, syempre yung napag-usapan natin kanina, and to have more businesses further. With the career itself, hindi ko lang kasi binabox yung sarili ko sa esports. I also would want to probably join, let's say, the media, news, mga ganyan. So, medyo further plans pa yun. Ayan, Pero for baka now, may syempre, stick with these. Talk show na si Aya sa susunod. Ayan. Malay natin. Talk show with Quintoyo, no? Wow. Yan. Well, malay natin kung anong nga bang future namin. Kasi you cannot really tell kung ano magiging future mo. What you can only do is you can only make difference in the present. And Yep. then it will just, follow through. Kung anong gagawin mo ngayon, yun yung mangyayari sa future. Di ba? Parang ganun lang siya. Kunyari, umiinom ako nitong Prime, di ba? In the future, edi masustansya na yung katawan. Ganun lang siya, no, guys. Ganun lang yung future natin. I mean, there's not even a time machine, no, na pwede natin gamitin in order for us to go back or even to go further para malaman natin kung ano yung mangyayari sa atin. Pero, actually, matanong kita, Aya. If you have a time machine, would you rather go back or would you rather go to the future? Magandang tanong. Ako siguro with the knowledge I have right now in the present, parang mas gusto kong bumalik sa past. I would want to correct a lot of things. I would want to be much more healthier. I would want to love my family more, my friends more. I would like to love myself more. Kasi ang dami ko ring moments before na hindi ko minahal yung sarili ko. So, siguro yun, malaki maging difference niyan going to the present or going to the future nung time na yun, if I would go back to the past. So, if lang naman na babalik, I would go back to the past. Ooh. Actually, magandang tanong to. Mhm. Baka tanungin ko na to sa lahat ng future guest ko dito sa Tama. podcast. Ngayon ko lang na-realize na magandang tanong pala yun. Pero anyways, since we're done with talking about your life, do you wanna add anything else, Aya? Na gusto mong i-share na hindi ko pa natatanong sa'yo or what? Ako wala naman na. Basta gusto ko lang mag-thank you. Syempre sa family ko, I would like to thank my boyfriend as well. Sa mga friends ko na very supportive. Ayan. Thank you. Ayan. You're welcome, no? Aya, sa lahat. And now, we're almost done with the podcast. One thing that I wanna ask the guests na meron nga ako, is yung dream team nila sa PUBG M. Mhm. Sino ba dream team mo sa PUBG Mobile? Sabihin na natin lahat ng players ngayon nasa prime sila. Nasa prime. Sa prime. Kumbaga lahat nasa sila, peak level sila ngayon from season 0 until to the current season.
Sino yung 4 players na dream team mo? Kanina ko pa ito iniisip sa totoo lang. Pero, ako, gusto ko lang din mag-base na lang muna from the PMCL. Since hindi ko naman naabutan yung talagang mga seasons before, I would want to base it from the very recent na PMCL. Para na rin makapag-push dito sa, motivate sa ating mga players. I would want, if 4 lang na, so bibigyan ko na ng reason later. I want Few, Federales, Ranked, together with Minor. Ayan. So, with the reasons, Ano yung Few? nakita natin, Few, Federales, Ranked, Minor. Minor. Ayan. So, dalawang Nakita ano naman yun? natin. Dalawang IGL yun. Dalawang. Oo. Oo. Yun nga din, yun din sasabihin ko actually, without the hope na magkakaroon ng mga clashes, lalo na pares nga na IGL. Pero, gusto ko lang, that's why I made this dream team is because I've seen yung performance syempre natin Harami Bro. Mainly, yung lead ni Few, tapos yung kanyang performance as well, tapos yung fragging abilities ni Federales, tapos yung mga highlights ni Ranked na nagawa Yung from, clutch. yung mga clutch moments. Yeah, parang maganda kasing addition yun eh. Just to gel everything together. Tapos yung Minor, very unpopular pick and unconventional. Pero together, sa cast natin, katulad din na nakita natin before, laging siya yung naiiwan. So, baka there's something with Minor na kaya niya mag-stick hanggang sa dulo. So, gusto natin yan, yung mga tumatagal hanggang sa dulo. So, ito yung aking dream team for now. Actually, nabanggit ko to kay Sir Claude when I was on the English broadcast. Minor is one of the most improved players in PUBG MPH. He came out of nowhere, basically. Yes. Na ngayon ay parang isa siya sa mga bumubuhat sa Strangers Esports ngayon. And giving more eliminations compared to yung lineup nila na original, which is si Newbie, Skadi, and 762. Di pa nga natin, if I'm not mistaken, di ko pa napapanood si Happy na naglalaro, no? For Strangers Esports. Pero yun nga, going back kay Minor. Minor is one of those most improved players. Together with Jibna from Dread Esports, the most improved player from last year to this year. And nice pick, no? Aya, Minor, Ranked, Federales, and Few. Parang si Few at Federales, parang maraming mag-pick talaga dyan. So, sa mga nanonood dyan ngayon, comment down below. Sino ang dream team nyo? And maybe we can, talk about it in the next few podcasts to come. And then, if you have anyone na gusto nyo i-suggest sa akin na mag-guest for future episodes, definitely comment down below. Now, Aya, do you have any final words to say before tayo mag-end ng podcast? Ako gusto ko lang I'm just very grateful, Kuku, sa lahat. I'm very grateful to all of those people surrounding me na very, very supportive. Syempre, grateful ako sa community, sa PUBG Mobile itself. Maraming salamat for having me as your caster sa maraming events. At syempre, looking forward to more. Pero gusto kong magpasalamat ko sa community. Sobrang grabe yung support. Hindi ako magiging si Aya Plays ngayon kung wala yung lahat ng mga supporters ko dyan, lahat ng mga viewers na talagang palaging nanonood. Kahit minsan hindi nila alam yung laro kasi yung iba dyan nga galing pa sa Axie, galing pa sa kung saan-saan kong mga nakasama before. So yun lang. Gusto ko lang magpasalamat. And syempre, Kuku for having me here as well. At yun lahat ng co-talents, co-casters natin dyan. Kila Ate Cutie, kila Paolo B, kila Ray Ray, kila Vince G, kila Neptune, kila sa lahat. Ang dami, sorry, hindi ko na mabanggit everyone. Oo nga, baka may malimutan tayo dyan. Pero I just want to thank all of you guys kasi ang dami ko natutunan sa lahat ng mga nakasama ko. Syempre, yun lang. Just really, really thankful and hashtag I love you guys. Ayan. And hashtag Kuya Tandem. Yeah. Pero yun nga, gusto ko lang din magpasalamat sa'yo, Aya, because you accepted this invite, no? Even though na wala naman tayong kikitain dito, sa totoo lang. It's about us being able to share ourselves, no? Yung buhay natin, and I consider this podcast na ginagawa natin
a way for us to parang detox from yung mga casting na ginagawa natin. Kasi syempre, pangit naman kung puro casting na lang ginagawa natin, di ba? So, dapat meron din tayo mga kwentuhan moments na kagaya nito. And babawi ako sa inyo. Sa lahat ng mga naging guest ko dito, no? Babawi ako sa inyo pagka na-monetize na natin tong YouTube natin. Hopefully ay mas marami kayong mag-subscribe sa ating channel. Sa nakikita kong 31k followers ng PUBG Mobile Philippines Esports, no? Baka naman 31k subscribers, di ba? Dito sa ating podcast. Again, gusto ko lang pasalamatan din yung aking editor na si Ire. Ayan, si Ire talaga lahat ng nag-edit ng mga posters ko and at the same time tong podcast na to. And then may other contents, no. So maraming salamat sa iyo. And maraming salamat din Aya, no, sa Prime and also sa PUBG Mobile Tencent PH, kila Sir Bench, kila Joseph, kay kay GG Spear, no, kay Joseph. Kay Miss Chi din na hopefully ay you're in good hands after everything. Siguro kila Beck na rin, no? And at the same time sa mga iba pang bumubuo ng Tencent Philippines. And hopefully ay magkikita tayo uli dito sa Kuko TV podcast with a brand new guest. Kayo na bahala kasi kung sino yung mga ni-request nyo, yun lang din naman ang ilalagay ko dito sa aking podcast. So guys, again, my name is Kuko TV. Again, thank you very much, Aya, for guesting here. And see you on the next one. Bye!